Heto na naman tayo at magdi-DIY ng palabunutan. Dahil parang napansin ko ang mga bata excited sa mga pag-games si teacher, kaya naisipan ko ito. Ano-ano ang mga kakailanganin natin? Siyempre, karton, strips ng mga kartolina, cutout ng mga numero, at siyempre, pa-prize. Kaya, heto na tayo. Iniisa-isa na natin at naisipan ko ang mga school supplies dahil gagamitin rin namin ito para sa aming aral. At idikit na ang mga dapat ikit at takpan na ang mga dapat takpan na mga hindi kaaya-aya. Charing. At ina-assemble ko ng aking mga pa-prize. Inilalagay ko na, initatapat ko na kung saan nararapat. At para masigurado kong hindi malalaglag, nilagyan natin ito ng scotch tape. O di ba secure na secured. At nang nasubukan ko na, ay inassemble ko na ang lahat ng mga pa-prices at minake sure ko lang hindi ito malalaglag kapag inahang ko na sa wall. At syempre kung natapos na lahat na inilagay, ay lalagyan mo ito ng mga bilang na merong corresponding rin sa ating palabunutan. At syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano i-roll. Kumuha lang ako dito ng parang cotton buds yata yan na ginupit ko yung dulo at doon ko ni-roll yung papel. O, di ba? At lalagyan na natin ng konting pandikit para kahit papaano hindi siya bumuka. At nang nakompleto ko na ito, ay iniisa-isa ko nang inidikit dito nang mayroong konting-konting pandikit. O, di ba? Nilagyan ko muna ito ng kartolina at naghanap ako ng babagay sa color combination. By the way, pala mga kartolinang ito ay mga recycled lamang. Mga tira-tira sa aking mga nakaraang DIY. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng palabunutan talaga. So, isinalsan ko lang dito. Nilagyan ko lang ng konting pandikit para hindi naman lumusot yung pandikit sa ating niroll yung papel. Niisa-isa ko ito. Kung mapapansin nyo dito, gumamit rin ako ng mga dami na nakarolyo pero wala itong numero. Siyempre, para hanggang dulo, parang kopyang-kopya talaga ang ating palabunutan. Itong larong ito ay madalas kong laruin noong kabataan ko. Kaya, nung naisip ko, ay pwede palang gawin ito. At tinawag ko itong basa bunutan. Dahil kapag nabasa nila ito, tsak, kung ano ang bilang na kanilang nakuha, ay siya rin nilang kanilang premyo. O di ba? At nilagyan ko na, tinesting ko na, ang bawat sulok ay nilagyan ko ng pandikit para hindi So nilagyan ko ng pandikit ang bawat korba. Kung mapapansin niyo dito, nilagyan ko ng pandikit kahit konti lang para kapag bumunot ang bata ay hindi lahat mapigtas. O, di ba? Ang nasa 6 yata to basta hanggang sa dulo ay dami lang yan. At sa ilalim nilagyan ko rin at syempre sa taas para kapit na kapit yung ating ika-cover sa ilalim. O, yun lang no, di ba? Ang simple lang gawin,